Ngayon ho, mga bossing, nasan ba yun? Eto, yare, kuyog. Kuyog, yung ibig ko namin sabihin dyan, kuyog, kinulata po ng kontra witness. Yung witness ni Marcoleta, hindi kuyog na bugbugan ho Kumbaga ho, kapag sinabi kasing kuyog, ayan, madami yung kumalaban. Ganyan ho, mga bossing. Yung witness ni Marcoleta, mga kababayan, naalala nyo, sabi ni Marcoleta, wag ka nang nag-a-adlib-adlib pa. Ano na lang, kung ano na lang yung nakasulat dyan, basahin mo yung paragraph 20, nilalaktawan mo eh. No, mas kabisado pa ho ni Marcoleta, mga kababayan. Akalain mo yun? Sabi nga sandali lang. Sabi nga ho, mga bossing ni Atty. Claire Castro, parehas pala kami ng iniisip. Ano sabi ni Atty. Claire Castro? Ayokong sabihin, siya yung gumawa nun. No? Kaya lang, bakit mas kabisado niya pa kesa sasabihin nitong si Gutesa, which is yun din ho yung napansin natin, mga kababayan. Biruin mo. Ako ho, kapag may mga ganyang vlog tayo, tingnan nyo bago mag-pop up itong materials natin. Dahil nabasa ko na ng maigi, naintindihan ko na ng maigi yung sasabihin ni Atty. Claire o yung sinabi ni Atty. Claire dito. Nabanggit ko na. Habang hindi pa lumalabas yan, nabanggit ko na at naituloy-tuloy ko na yung sasabihin ko na ayaw isipin ni Atty. Claire na si Marcoleta gumawa. Kumbaga, nasa utak ko na. Yung kay Marcoleta, hindi. Yung witness ni Marcoleta, word by word. Hindi mababasa, hindi masasabi kung ano yung nakalagay doon kung hindi ititingin yung mata niya doon. At saka ho, mga kababayan, like example yan, kabisado na ng utak ko kasi kaninang umaga ko pa ho binabasa ina-analyze kung ano yung sasabihin dito. Di ba? Nung binasa ko, hindi na ako ganun ka nahirapan. Kasi, kumbaga paulit-ulit na sa utak ko. Yung kay Marcoleta, hindi. Pahinto-hinto, pamali-mali, no? Mapapansin nyo ako kapag ka ganun, pagka medyo mahaba yung binabasa ko, at lalo na pag English, lalo na pag English, medyo nagkakamali tayo, lalo na pag nagmamadali. Ganun ho, mga kababayan. Halata na hindi niya sinulat yun. Halata na may nagsulat para sa kanya, yung kanyang affidavit. Tapos, ang masaklap pa ho nito, mga bossing, may notaryo. Yung nagnotaryo daw ho, mga kababayan, sabi niya, hindi sa akin galing yan. Hindi ako nakikisali sa mga ganyan. No? Hindi ako nagnotaryo niyan. Yare. Falsification of public documents or whatever. Kung ano man, forgery. Yung mga kaso na pwede doon. At bakit pinalagpas ni Marcoleta ito? Mga kababayan, kaya nga ho, ang sigaw ng mamamayang Pilipino dito sa mga ginagawa ni Marcoleta, kailangan yata imbestigahan, no? Ipadisbar si Marcoleta, mga bossing. Yan yung sinisigaw ng mamamayang Pilipino. Biruin mo, ang pinagtatanggol sa kanila, yung mga diskaya, protect diskaya sa kanila. Yan yung pinaka-worst dyan Di ba? Halatang kinikengkoy lang yung hearing Halatang hindi totoo yung mga sinasabi tapos protect diskaya. Tapos imbitahan si Ramon Tulfo. Tanong kay Ramon Tulfo, Mon, sino ba yung sinasabi mo na mambabatas na ang presyohan gustong presyo is 1 billion daw kaso nagkasundo na sa 120 million daw. Sino ba? Kaya lang baka i-deny ni Tulfo. Kasi sabi niya doon sa post niya pa lang, hindi si Rodante Marcoleta yung tinutukoy ko. Ako din naman mga kababayan, hindi si Rodante Marcoleta yung iniisip ko na sinasabi ni Montulfo na na nagkasundo sa 120 million. Hindi ko ni minsan pag-iisipan si Rodante Marcoleta na tatanggap o magpepresyo ng ganung halaga para magtanggol. Isa pa din po yan, napakalinis na politiko niyan, mga kababayan.
Napakalinis na politiko ho niyan, mga bossing. Tingnan nyo ho, halata ng mamamayang Pilipino, halata nating lahat. Yung mga kabulastugan, pagpasok pa lang nagsalita na. Wala nang tiwala agad ang Pilipino. Doon sa witness ni Marcoleta. At bukod pa ho yan, for sure, lalo pa ho, mga kababayan, kumamot ng ulo, sabi ni Linda de la Vega. Ikaw ba naman nasabihan ni Marcoleta na, huwag mo na kasing inaano pa, huwag mo nang dinadagdagan, huwag ka nang nag-a-adlib, baka mamaya, dyan pa tayo, sumabit. Kasi sabi nga, di ba, may karapatan kang manahimik. No, sabi, di ba, ganun, may karapatan kang manahimik. Dahil kapag kayong mga nagsalita ka pa, lahat ng sasabihin mo ay pwedeng maging laban sa'yo. Yun yung inisip siguro ni Marcoleta. Ang dami pa sinasabi nito, baka mamaya dumulas pa. Yun nga, Michael Yang. Ito po ay yung dating bahay ni Michael Yang. Naku po, naisip ng mamamayang Pilipino, bakit kilala nito si Michael Yang? Bakit alam nito si Michael Yang? Di ba? Bakit alam niya yung bahay ni Michael Yang? Para malaman mo yung kailangan close na close ka kay Michael Yang. Di ba? Kung hindi ka man close na close kay Michael Yang, kailangan close na close ka sa dating presidente. Ay, parang ang sinasabi yata security ni Inday Sara Duterte. Tama ba ako? Paki-correct na lang, no? Close kasi sa mga Duterte daw yung witness ni Marcoleta, lang yakar Dante. Sino-sino. At eto pa ho, lalo pa ho silang mapapakamot ulo dito, mga bossing. Bakit? Kuyog Yung statement ng witness ni Marcoleta, kinuyog ng statement nung kontra doon kay Marcoleta. Sabi dito, eto na ba yon? Hindi pa ito, hindi pa. Asa ba yun? Ito ba yon? Hindi pa, saldi ko ito. Nawala yung isa, sandali. Yung mga sworn statement ito. One. Sandali. Kamali. Susunod pa nating topic ho yan Ito, natanggal ko pala. Ayan. Alisin ko to. Palitan. At ilalagay ko to. Ayan May salaysay. Sinumpaang salaysay. Ito na po mga kababayan, yung magpapatunay na hindi totoo yung mga sinasabi noong si witness ni Marcoleta. Sabi, sinumpaang salaysay. Ayan, with matching. Ayan, may tatak, merong perma. Ako si Mark. Naku, ayan na naman.